galing kay Tango Tango, iba din yung pangalan niya, Tango Tango. Sabi niya dito, bakit sinabi ng Diyos huwag kang papatay? Pero inutos niyang pumatay din kay Moses at Josue. Medyo mahirap to na tanong. Okay, yes, bro, Tango-Tango, kasi moral law yun ng Diyos, huwag kang pumatay. Pero tandaan natin kapatid, ang may gawa at may-ari ng lahat ay ang Diyos. So parang ikaw lang din yan. Kung mayroon kang isang gamit, sabihin mo, sa'yo yung gamit na yan, may control ka na huwag mong sirain yan. Ikaw na rin may gusto, ikaw rin may karapatan ka dahil sa'yo. Pwede mo rin sabihin dun sa mga tao na, sirain nyo na yan. Nagdidepende yun sa kagustuhan mo. No, dahil may nakita ka sa bagay na ginawa mo na hindi na maganda. So pwede mo na siyang sirain. Dahil ikaw ang may authority sa lahat. Ganon din ang Diyos, kapatid, no? Pero ang huwag nating kalimutan ang moral law na ibinigay niya sa tao na wag kang papatay. Pero wag mong limitahan ang ng Diyos, kasi siya ang makapangyarihang Diyos, siya ang may gawa ng lahat, siya ang may karapatan. Kung sabihin niya sa atin na patayin niyo yan kasi hindi na talaga maniniwala sa akin yan, ang gagawin lang nila, uubusin lang nila yung bayan ko. Yan kasi ang nangyari doon sa panahon ni Moses at ni Josue. Yung mga taong umaalipin sa kanila ay talagang gusto nila mamatay lahat ng mga Israel, no? Na mababasa naman natin 'yan na kaya inutusan ng Diyos na patayin yung mga Pilisteo dahil ang nasa isip talaga at puso ng mga Pilisteo, ubusin ang mga Hudyo. Siyempre, hindi yan hahayaan ng Diyos. Kaya, dahil ang Diyos ang may karapatan sa lahat ng bagay, siya ang gumawa ng tao, siya lang din ang may karapatan kumuha ng buhay. So, sa paanong paraan? Ginawa niyang parang malunggay ba? Nang giharos bitaw, bro Jando. So ang bottom line, kapatid, ang Diyos ang may-ari ng lahat, siya ang may karapatan na magbigay ng buhay at kumuha din ng buhay. Ayun lang, bro Jando. Yes, magandang gabi po sa lahat. Diego. Ang tanong ko po, bro, naniniwala naman po tayo na lahat dito bilang mga Katoliko na ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon ay ang Iglesia Katolika. Ngayon, ang tanong ko po, bro, ano po ba ang ibig sabihin ng 7 iglesia na mababasa natin sa pahayag? Okay. Yung 7 iglesia yung mga lokal. No? Hindi lang naman 7 sa panahon natin, kadami ng lokal eh. Pero it refers sa bro, sa yung simbahan na itinayo ng mga apostol sa bawat lugar. Yun sa yun eh, Euphrates, sa 7 iglesia yun. So, tumutukoy yun sa specific na lugar, pero hindi yun iba-ibang iglesia. Isang iglesia lang yun, pero marami siyang, marami ng network ba? Kung sabaga, meron ng iglesia sa sa Antioquia, meron ng iglesia sa Euphrates, ano ba yung mga iglesia na yun? So, 7 yun kasi kung babasahin mo ng buo yung Revelation na yun, kapatid, may specific na mensahe ang Diyos sa 7 iglesia na yun. Dahil sa yung 7 iglesia kasi na yun, meron din silang ginagawa doon na hindi nagustuhan ng Diyos. May mabigat na mensahe ang Diyos sa mga iglesia na yan. Kaya nga sabi ni Juan, sasabi ng anghel kay Apostol Juan, ipadala mo ito sa iglesia sa ano ba yung mga pangalan? May mensahe ang Diyos mismo doon sa mga iglesia na tinukoy doon sa Revelation. Specifically, mga lugar yun na may mensahe ang Diyos. Pero hindi yun iba-ibang iglesia, isang iglesia lang yun na tinayo ng mga apostol. Burjando.
ano po bang kaibahan kapag sinasabi natin na Christian sa pananampalataya natin na Katoliko? Kasi ang sa pagkaintindi ko kasi po, kapag Christian, yan po ay follower of Christ. Tama po ba? Yung Tapos, ano ko? tapos, Parang may ano kasi parang iba kasi kapag ay Christian yan siya. Parang hindi parang iba din ang Katoliko, parang ganun yung kagabi yung narinig ko kagabi na ano, yan yung kaya kasi ang sa pagkaintindi ko kapag Christian, follower of Christ yun. So parang naging iba kasi yung pag ano na Christian, parang hindi siya Katoliko, parang ganun. Parang ang Katoliko hindi siya bilong sa Christian. Parang ganun ang pagkaintindi ko kagabi nung narinig ko yan. So ano po ba ang ano diyan? Tawag dito, paliwanag. iyon ay dahil sa kanilang pagparehistro, pinangalanan nila ang kanilang sarili na Christian. Kaya ganon sila, Christian ang tawag sa kanila. Para bang Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist is a Christian Protestant denomination. Pero ang tawag sa kanila is DA kasi yun ang kanila pinarehistro. Yan namang mga born again na nagparehistro sa pangalang Christian, syempre, itatawag sa kanila Christian din. Ngayon ang mga saksi ni Jehovah. Diyan yung mga saksi. Pero yung Christian sa Biblia, mga saksi yun. Hindi po sabihin na andyan na yung mga saksi, referring to saksi ni Jehovah, talagang mga Christian yun, mga ganun. No. Para bang ganito. Pero wait, pag sinabi kasi Christian, followers of Christ, ang original niya ng Katoliko. Sabi nga doon sa sa Book of Religion sa page 334. Ang sabi, Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Ano ang original Christian church? Yung Roman Catholic. Pero dahil kilala tayo sa tawag na Katoliko, kaya mas tawag tayong Katoliko. Yun. Pero pagdating sa kategory na na Christian church, tayo ang original. Yung iba na nagpangalan Christian church, born again lang yun. Brother, Brother Jando? Yes, Brother Wendell? At kung tingnan natin ang mabasa dito sa paraphrase on the New Testament, ito po mabasa natin sa Romans chapter. Meron ba kayo nito, Brother Jando? Andun kay Paul Alima. Okay. Romans, tandaan ninyo, Romans chapter 11 verse 12. Ito ang mabasa. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians? Will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Yun po, Brother Jando. Yun. Letra po letra yun na Catholic Christian Church. Ayan. So, Brother Berhel? Salamat po. Malinaw na po yung paliwanag po. Medyo na-confuse lang po kasi ako nung marinig ko na parang iba yung pag Christian, parang naiba din yung Katoliko. Pero yung original is tayo yung original talaga na Christian. Yan. Yan lang po ang tanong ko, bro. Maraming salamat po sa lahat. Brother, dagdagan natin, Brother again, yung Catholic po, iba ibig sabihin nun, magkaiba yung Christian at Catholic. Pag sinabing Catholic po, universal yan. Kataholos, ibig sabihin universal. So, pag sinabing universal Catholic, kaya nilagyan niya ng mga noon, kaya nilagyan Roman Catholic Church. Kasi nga, tignan mo, mapapasin mo, bakit hindi Church of God? Bakit hindi Church of Christ? Ayon sa Catholic Answers, bakit nilagyan ng Roman Catholic Church? Laganap. Kasi magkaiba yun. And Catholic, from the word Katoholes, na universal, Greek word po yun. Ibig sabihin po nun, pag may nagtanong sa inyo, ang dami nalilito dyan, kahit si Mrs. bakit Katoliko, iba Christian? No.
Yung Catholic po, ibig sabihin magkaiba. Ang Catholic, ibig sabihin po yan, laganap, universal. Ang ibig sabihin ng Catholic Universal, yung church na yon ay laganap. Yung nasa loob nun, yung mga miyembro nun, Christian. Okay? Tao, Christian. Catholic Universal yon. Isang salita na ibig sabihin po, pag pinaliwanag natin sa mga tao, yung po ibig sabihin laganap na church. Yung pong miyembro nun na followers of Christ, tawag po sa kanila Christian. Kaya Catholic Christian Church, kapatid. Tandaan ninyo ha, ang sinasabi sa Universal, sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106, ang sabi doon, Catholic Church, from Greek Catholicos, universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Yung Catholic Church, bukod tangi lamang siyang ipapangalan sa divine society founded by Jesus Christ. Ang daming mga born again nag-aangkin na sila Catholic Church din. Ang daming mga SDA nag-aangkin na sila Catholic Church din. But ang Catholic Church was the term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kaya yung mga society na founded lang ng ibang tao ay hindi yan worth it na tawaging Catholic Church. Kahit pa sa ilang beses pa sabihin ni Jay Walker na sila Katoliko din, mali yun. Mali ha? At saka ang nagbigay. Wait lang. Sinabi ko na nga ng pag hindi pina-unmute, please do not unmute. Okay, no? And then based naman doon sa doon naman sa sinabi naman ni yung nagbigay ng pangalang Catholic na si Bishop Ignatius mismo, meron siyang paliwanag kung bakit niya tinawag na Catholic. Ang sabi sa aklat na Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor, page 2, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. So, nang-imbentohin ni Bishop Ignatius ang pangalang Katoliko at inilapat sa iglesia ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, yan yung mga iglesia na konektado sa Diocese of Rome. Ngayon, kung hindi konektado, nag-aangking Katoliko, kasinungalingan yun. Ibig sabihin, minamali nila yung pagkabigay ng pangalan dahil sa katagang universal. Yan nila minamali. Sabi ng Sabadista, universal din naman kami kasi laganap yung aming simbahan, so Catholic din kami. Mali. Mali dahil ang pangalang Catholic Church ibinigay lamang sa Diocese of Rome, sa iglesia na konektado sa Diocese of Rome at sa divine society founded by Jesus Christ. Kaya kung ang inyong iglesia hindi naman founded by Christ, hindi yan worth it na tawaging Catholic Church. Pag yung inyong iglesia naman ay hindi naman konektado sa Diocese of Rome, hindi yan worth it para tawaging Catholic Church. Okay? At Bro Jando, ang isa pang dahilan dyan ng simbahan na bakit hindi daw Church of God or Church of Christ. Ito po ang paliwanag ng simbahan dyan. Kaya nilagyan ng Roman Catholic Church. Bakit? Kasi maraming gagamit na Church of God. Ang dami po ngayon sa buong mundo, Church of God, Church of Christ. Kaya nilagyan, ayon sa Catholic Answer, sabi, bakit nilagyan ng Roman at nilagyan ng Catholic? Bakit? Kasi po, tandaan natin nakadugtong tayo dun sa mismong binigyan ng susi na si Apostol Pedro. Nasaan siya ngayon? Nasa Roma po, nasa Vatican, nandun sa St. Peter Basilica, yung pong mismong buto ng ating mahal na Apostol Pedro na unang papa, mismo kung saan nagmimisa si Pope Francis. Nandun po yung buto niya sa altar, no? Kaya nilagyan ng Roman, make sure na itong mga Pope natin ay sila po mismo ang successor
magpapatunay successor ng Apostol Pedro na binigyan na susi ng ating Panginoong Jesucristo. Para hindi maligaw ang tao, nilagyan ng Roman kasi maraming gagamit ng Church of God, Church of Christ. Hindi po totoo yun, hindi sila yun. Hanggat walang Roman Catholic Church, hindi po sila totoo. Yun po yung dahilan ng kapatid dahil maraming gagamit ng Church of God na mga sulpot na sekta. Yun lang po kapatid. Okay, dagdagan pa natin ng ebidensya sa Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, page 191. The word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of St. Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. Ayan. So, kapatid na Berhel, yun po ang mga sagot sa iyong katanungan. Next question mo, bro. Po, marami pong salamat po. Yun lang pong tanong ko, bro. Napakalinaw po ng paliwanag at saka marami akong natutunan sa gabing ito. Salamat po, Bro Jando, Bro Angel, Bro John Ray at saka ni Bro Wendell po. At saka bumubuo po ng punto por punto at saka kay Cecilda po. Maraming salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Berhel Ontas.